Pwede bang batiin mo muna yung iyong katabi ng good morning? At kahit ikaw ay naka-face mask, ay try your best na ngitian yung katabi mo. Sige, yan may kita sa mata. Kita naman sa mata yung kung naka-smile ka talaga. Okay? At natutuwa ako at may mga nakita na uli ako rito, mga namimiss ko na. Raymart. Iyo, tumabaga si Raymart. Tumaba ng kaunti. Si Mariel. Hi, anak. Sino pa bang ngayon lang uli? Alam ko si Alexis itong parang K-pop eh. Alexis nga, ano? Oh, nice hair. I like your hair. Titingnan ko kung iaalaw ako ni Pastora na magganyan. Pero type ko yan. Di ba maiba naman? Yan ang trending ngayon eh. And I know, kasama rin natin dito si Sharade. Hi. At si Jaisel. Where's Jaisel? Ayun, si Jaisel. Si Jaisel ba yun? O si Jaisel daw, siya daw nga yun. Okay. At syempre, nandito na si Pitts. Nandito na si Pitts. Sinisigurado ko lang na si Pitts nga yung nag-bless. Anyway, ngayon po ay continuation tayo or part 2 ng ating series entitled Mga Katangian ng Nakakaunawa ng Biyaya. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ating ituloy na. Dahil baka may part 3 pa ito eh. Ano? Bakit? Marami pong katangian ng mga nakakaunawa ng biyaya. At ayaw ko namang isang bagsakang ibigay itong lahat sa atin. Ano? Kaya hayaan niyo po part by part. Pero ngayon po part 2 tayo. Tayo muna mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na muli ipinagkaloob niyo po sa amin upang mapag-aralan, marinig ang iyong mga salita. Una sa lahat, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, kamalian, sa lahat naming mga nagawang kasalanan, patawad po Ama. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. At sa araw na ito, Lord, patuloy niyo po kaming samahan. Holy Spirit, salamat po sa inyong pagsama, sa inyong pagtuturo sa aming lahat. And Lord, we pray, mabless po namin kayo. At bunga na lang po nun, mabibless kaming lahat. Salamat, Lord. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. 3 po yung na-discuss ko sa inyo last Sunday na mga katangian ng nakakaunawa ng biyaya. So, number 4 na tayo ngayon. Okay? Number 4. Isa po sa mga katangian na obvious at kitang-kita sa mga taong nakakaunawa ng biyaya ay sila po ay nagpapatawad o mapagpatawad. Sabihin mo nga diyan sa katabi mo, sorry na. Naka-encounter na po ba kayo ng taong ganon? Na they're saying that they're sorry, but the tone, the approach, ay para bagang hindi. Sorry na. Ay, ako mali, di sorry na. Sorry na. Tapang. Okay. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews chapter 12 verse 15. Be careful that none of you fails to respond to the grace which God gives. Ganda ng verse na ito eh. For if he does, there can very easily spring up in him a bitter spirit, which is not only bad in itself, but can also poison the lives of many others. Ano ba ibig sabihin ng verse na iyan? Ano ba sinasabi ng author ng Hebrews tungkol dyan? Tayo daw ay huwag sasablay sa pagtugon ng tama sa biyaya. Na kapag daw kasi nga ang taong nakakaunawa ng biyaya ay naunawaan niyang siya'y biniyayaan din lamang ng kapatawaran, kaya dapat siya'y magpatawa din. At kung siya'y hindi magre-respond accordingly sa grace na kanyang na-receive, ano daw mangyayari? Lagi daw merong bitter spirit. Everybody say, bitter spirit. Meron daw bitter spirit na pwedeng bumukal sa buhay ng taong iyon at
Ito ay lason sa kanyang katawan at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kailangan daw nating maging gracious o mapagbiyaya at maging mapagpatawad at the same time. Hindi kasi daw po pwede na tayo ay gracious, we're claiming that we're gracious o mapagbiyaya, pero hindi tayo nagpapatawad. Bakit? Kasi ang Diyos daw po ay mapagpatawad sa atin. And who we are na tumanggap ng biyaya ng kapatawaran ang hindi magbigay nito sa iba. Remember the story of the unforgiving servant? Ito po ay one of the favorite stories ni Queen. At ito po ay nasa Bible na si Jesus mismo ang nagkwento. Nung minsang may nagtanong sa kanya patungkol sa pagpapatawad. Sabi nung nagtanong kay Jesus, Guro, mailang beses po ba akong dapat magpatawad sa nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Okay. Para kasi doon sa nagtatanong, yung 7 beses na magpatawad ay napakadami na. Kaya agad ay 7 beses po ba? Para sa kanya kasi extreme na yon. Pero ano sinagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, hindi 7, kundi maka-70. Maka-70. So it's 70 times 7. Okay? Ilan yon? Sino mga mathematicers dito? 490. And that's not just 490 times ka magpapatawad for your whole lifetime, pero that's 490 times daw tayong magpapatawad per person every day. Okay? So that's 490 times na reserbang pagpapatawad every day per person. Sabihin mo diyan sa katabi mo ngayon, buti na lang, hindi ka pa nakaka-490 ngayon. Please, wag po natin kunin literally ito. Baka kasi bilangan mo yung kapwa mo hoy, ngayong araw na ito, nakaka-430 ka na. C60 na, C60 na. Hindi po Hindi po ibig sabihin bilangin mo at kotahan mo yung iyong kapwa. Ang ibig sabihin po ni Jesus doon, madami, masagana, walang sawang magpatawad. Bakit? Kasi ganun din ang Diyos sa atin. Sige nga, reviewin natin. Baka nga hindi lamang 450, baka nga lang hindi 500 times a day. Hello? Di ba? Mamagaling na lamang at ang Diyos ay hindi nang kokota sa atin. Meron po akong life group, niyayaya ko sa isang seminar sa susunod na linggo. Hindi makasama dahil may kota daw sila. At ito naalala ko ngayon patungkol sa kota. Magaling na lamang at ang Diyos, hindi tayo kinukotahan sa kasalanan. Bagamat lagi siya nagpapaalala sa atin, oy, itigil mo na yung paggawa ng mali, hindi makakabuti sa iyo. At sa relasyon natin, bilang ako ang iyong Diyos at ikaw ang aking nilalang. Magaling na lahat din siya nagkokota sa atin. At sino po dito ang nagsasabing napaka-bless niya? Kasi ang Diyos natin ay gracious God. Diyos na mapagpatawad. Amen? But hindi po ito lisensya para lagi tayong gumawa ng mali. Okay? So ano po ang kinalaman nito? Sabi ko nga sa inyo, since tayo po ay tumanggap ng biyaya ng kapatawaran, marapat din lamang na ito ibigay natin para hanas natin sa iba. Bakit? Ito po ay totoo. Never tayong makakapagpatawad ng mas marami pa kesa sa beses na pinatawad tayo ng Diyos. Ulitin ko ha. Never tayong makakapagpatawad ng mas marami pa kumpara sa pagpapatawad o dami ng pagpapatawad na ginawa o pinaranas ng Diyos sa atin. Never. Baka sabihin mo naman kasi kay Lord, Lord, ako ay 500 times mo palang pinatawad di ako hanggang doon din lang. Or dahil Diyos ka, di mas less yung akin. Mga kalahati lang, mga 250 lang ang akin. At alam naman po natin sa ating mga sarili church, na talagang napakadaming beses na po nating
humingi ng tawad at pinatawad ng Diyos. Kaya wag mong bibilangin kung gaano kadami ka dapat magpatawad. A gracious person ay aware na siya'y nakareceive din lang ng grace of forgiveness. Kaya siya ay may katungkulan na magparanas din ng pagpapatawad sa iba. Always remember that we haven't always gotten what we deserve either. Ano ba ang deserve talaga natin? The Bible says na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, kaparusahan. Sa madaling salita, lahat ng nagkasala dapat parusahan. Pero remember, ano nangyari? Ito ang nangyari. Sa halip na tayo na mga nagkasala ang maparusahan, Jesus died for us. Sa madaling salita, we deserve to be punished, pero di tayo pinarusahan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na lagi na lamang dapat kung ano yung deserve ng tao, yun yung matanggap niya. O ba't di mo yan pinapansin? Deserve niya yan. Nox, ganda mo girl. O bakit hindi mo bigyan ng second chance? Remember yung topic natin about second chance? Ba't di mo bigyan ng second chance? Deserve niya yan. Magdusa siya. Girl, kanina pa yung nagkakakanta sa labas, labasin mo na. Deserve niya yan. Ganda mo, girl. Ganda. Okay. Alam niyo po, may mga taong kaya ayaw magpatawad bagkus lalo pang ipinararamdam na galit siya at pinagsasuffer yung taong nagkasala ay dahil ang thinking niya, deserving nung taong nagkasala na tumanggap ng parusa. Pero, paalala po sa mga taong ganyan ng mindset, kapatid, you deserve something nung nagkasala ka sa Diyos. Pero hindi yun ang na-receive mo. Instead of receiving what we deserve, we receive grace. Pag ito po ay naunawaan natin sa biyaya pa rin ng Diyos, church, you will be gracious. You will be forgiving. Bakit? Oo nga, deserve niyang awayin ko siya dahil nagkamali naman talaga siya eh. Kaya lang, every time na maaalala mong ang natanggap ko ay hindi ko rin naman deserving, hindi rin naman ako deserving sa tinanggap ko, and that is forgiveness from God, marapat din lamang na yun na iparanas ko sa iba. Hello? Ari ang pagkakayaw. Patawarin niyo na ako. Bakit kailangan din daw natin na magpatawad? Because forgiveness ay walang ibang alternative kundi bitterness. Kung hindi ka magpo-forgive, then you will be bitter. Sabi po ng mga scientists, ang pinaka-unhealthy na emotion ay resentment o bitterness. Yan daw ang pinaka-unhealthy. Marami po ang nagsasabi na yung iba, kaya nagkaroon ng mga hyperacidity, nagkaroon ng mga problema sa puso, nagkaroon ng mga pagtaas ng mga hindi naman dapat tumaas, including weight, ay dahil sa pagiging bitter. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, be better, not bitter. Oo, nakakataba talaga rin yung bitterness. Hanggang naman nagtampo, ayaw na lumabas ng bahay, kumain na lang kumain, natulog. Iyon, bumintog na si Ineng. Okay, mga epekto daw ng lockdown. Hindi. Kaya nga, kailangan daw ay nag-exercise din, lalo pag ganitong panahon. Paano ka daw mag-exercise? Ganito daw. Okay. Ako, kailangan ko na talaga rin magbawas at mag-exercise kasi alam niyo ba yung mga papasko ninyo nung mga life group ko na mga polo ay hindi nakasya sa akin. Kailan lang yun? Last year lang. Hindi ko pa man lang naisuot eh. Pinipilit ko namang isuot ng isang araw eh. Talaga lamang mukha naman akong suman eh. Nakakita na kayo ng sumang pastor.
Sumang balinghoy, sumang malagkit meron. Sumang pastor, di pa kayo nakakita. Try natin next week. Okay. Anyway, very unhealthy emotion. Diba sa mga movie, nakikita ninyo, no, yung pag nagalit yung tatay nung bida, biglang sasakit yung dibdib, tapos babagsak. Lagi namang ganyan. Okay. At alam nyo ba, na ang pagiging bitter ay hindi kailanman nakakasakit doon sa kinagagalitan mo na gusto mong masaktan? Ako magiging bitter ako kasi gusto ko siyang masaktan dahil deserve niya yun. Alam mo ba, hindi siya ang nasasaktan, kundi ikaw. Yung gigil na gigil ka, galit na galit ka, tapos nakikita mo, nagsasaya pa yung kinagagalitan mo. Parang lalo kang iniinis, parang lalo ka tuloy nagagalit. Ano? Wala. Tapos magpo-post pa ng silain masaya sa Facebook, nag-i-enjoy pa sila, galit na galit. Ay, nako. Tama na nga yan. Bakit? Resentment will not change the past. Alam nyo, nangyari na eh. At magtampo ka man ng magtampo, magalit man tayo ng magalit, hindi nito kayang baguhin ang nangyari na. Naririyan pa kayo. Alam ko di kayo makarelate kasi kayo'y mga mapagpatawad na tao. At malamang si pastor na naman ang makamundo rito, patawarin nyo na ako. Kung ako hindi pa makapagpatawad, patawarin nyo ako. Ano? Hindi nito kayang baguhin ang nangyari na. Maaari nga madagdagan pa nito ang pangit na nangyari o ang problema. Yan, ako nakapagsalita ko ng pangit. Sabi ng anak ko, don't say pangit. That's not nice. It's for abayments and adoys. Yun ang hindi ko maintindihan kung ano yung abayment at saka yung adoy. Sabi naman ng mama niya, yun daw adoy, adults. For adults daw yun. Yung abayment, di ko talaga maintindihan kung ano yung abayment. Don't say pangit, Papa. That's not nice. It's for abayment and adoys. Ha? Yain na nga. Abayments. Sa mga may idea po, please PM us or comment nyo po sa comment section kung anong ibig sabihin ng abayment. Baka may idea kayo. Hindi nito kayang baguhin ang nangyari na. At hindi nito kayang resolbahin ang problema. Bagkos, pwede pa nitong ika-worse. Pwede pang ika-worse ito ng problema, yung pagiging bitter. At hindi ito nakakasarap ng pakiramdam. Sino ho rito yung enjoy ka na ikigalit? Yung pagtayo mo sa unahan o pag-join mo ng life group, nag-testimony portion, ang sabi mo, oh nako, ako po nagpapasalamat kay Lord kasi ako po gigil na gigil ngayon. Ang sarap-sarap po sa pakiramdam ng ako yamot na yamot. And I pray na every day, lagi po akong ganito because I feel good when I'm inis. Meron? Wala, no? Bakit? Ayaw mo nun eh. Sasabihin ko na naman pangit. Ang sama ng pakiramdam. Ano? Show grace and forgive others because God wants you to do it. Kailangan daw pala din tayong maging mapagbiyaya at mapagpatawad kasi yun ang gusto ni God sa atin. Yun ang will ni Lord for us. Sino po rito yung gusto niyang malaman kung anong will ni Lord sa buhay niya? Di ba lahat tayo ganun? Lord, please show me your will. Please, Lord, let me know your will. Para naman ako'y makapag-decide ng maayos sa aking buhay. Alam mo, bibigyan kita ng isang hint. Gusto mo malaman kung anong isa sa mga will ni Lord for you? God's will for us is to forgive. Pastor, yung iba naman, ayaw mong pag-usapan yan eh. Yung ibang will pa ni Lord. Yan yung will ni God for us. Sabi po sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Lagi na nating naririnig na babasa. Tayo daw magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Sapagkat kung di daw tayo magpapatawad, hindi rin daw tayo patatawarin ng Ama.
Sino rito ang gusto niya patawarin siya ni God the Father? Oo, kahit naman ako, gusto ko. The only way para ma-experience yan ay pag nagpatawad ka din. At tumahimik ang JA1 San Jose. Patawarin niyo na nga ako. May sasabihin po ako sa inyo. Di ba lagi ko sinasabi that we cannot give what we do not have? Dagdagan natin ngayon yan. We cannot receive mamaya. Di ba sabi ko sa inyo, we cannot give what we do not have. Ngayon, dagdagan natin yan. We cannot receive what we are unwilling to give. Ano yan? We cannot receive what we are unwilling to give. So, we cannot receive God's forgiveness if we are unwilling to give forgiveness sa mga nagkasala sa atin. Kaya kung sasabihin mo, hindi ko kayang patawarin, pastor, yung nagkasala sa akin, ang isa lamang ang masasabi ko, sana hindi ka rin nagkakasala. Hirap yun. Meron bang ganun? Okay. At kung hindi mo feel gawin, nahihirapan ka kapatid, nahihirapan tayong magpatawad, gawin mo pa rin. Bakit? Kasi yun ang tamang gawin. Yun ang dapat gawin. Naunawa naman kita eh. I've been there. May mga pagkakataon din na it is so hard for me to forgive. Pero ang biyaya ng Diyos ang kumikilo sa ating mga buhay na lagi tayong ini-encourage to do the right thing, to do what is best. And if we want to receive forgiveness from God, then forgive. Alam mo, isang nakikita kong dahilan kung bakit may mga taong it is hard for them to forgive, kasi they don't feel forgiven. Baka kasi hindi pa rin sila nakakaramdam na sila'y napatawad na din. Kaya it is so hard for them to release forgiveness kasi hindi nila maramdaman na sila'y tumanggap ng kapatawaran. Lahat po ng nagkasala sa Diyos, na humingi ng tawad sa Diyos, ay pinatawad na niya. Okay? I want you to receive God's grace of forgiveness. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ano sabi diyan sa verse? Kung tayo daw po ay hihingi ng tawad, ikukumpisal natin sa Diyos ang ating mga pagkakasala. Ano daw mangyayari? Ang Diyos daw ay tapat na patatawarin tayo sa ating mga nagawa.
Ang kailangan lang natin ay humingi ng tawad. And once na ginawa mo yon, then receive the grace of forgiveness from God. Okay? Kaya minsan niya hirap na hirap magpatawad kasi ang akala niya hindi rin siya kayang patawarin ng Diyos. Ang hindi niya naiintindihan, kailangang unahin niya munang gawin yung gusto niyang maranasan. Magpatawad ka. Kung gusto mo makaranas ng kapatawaran, magpatawad ka muna and then patatawarin ka ng Diyos. Gets? Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Ganda, no? Ang bilin po at naka-highlight sa verse na yan ay remember. Remember. Bakit? Kasi may tendency ang taong makalimot. Kaya every time na maaalala po nating tayo ay pinatawad din lang, we will be gracious sa biyaya pa rin ng Diyos at tayo po ay magiging mapagpatawad. Amen? God expects us to show grace to others because He showed grace to us. Nag-e-expect po ang Ama na tayo ay makakitaan ng pagpapatawad dahil tayo ay tumanggap din galing sa Kanya ng kapatawaran. Madalas kasi, mas madaling maging selfish at isipin ang ating sarili kaysa magpatawad. Yes. Ang ayaw magpatawad ay taong nakatingin sa sarili. Ang taong ayaw magpatawad ay taong nagsasabing nasaktan ako, nahirapan ako, nalungkot ako, na-offend ako. It's all about ako. Kaya ayaw niya magpatawad. At mas madaling maging selfish kaysa maging gracious. Mas madaling mapansin o isipin na yung cashier ay napakabagal, kaya ang haba-haba na ng pilat nandoon ka, mas madaling isipin na itong cashier na ito ay napakakupad, hindi maayos ang trabaho, mas madaling isipin yon. Kaysa sa isiping, baka kaya ganun siya, ay baka maghapon na kasi siya sa trabaho at baka pagod na. Anong oras na nga naman? Mas madaling isiping makupad yung cashier kaysa isiping baka may problema siyang pinagdadaanan ngayon, baka may problema siya sa bahay, baka merong something na nangyari sa pamilya niya, kaya siya ganun. Mas madaling isipin na hindi magaling sa trabaho o patama sa trabaho kaysa isipin na baka heartbroken. Baka bago siya mag-login, nag-text yung kanyang boyfriend at ang sabi, it's not about you. It's not you, it's me. Hello? O kaya naman maaaring sabihin natin na mas madaling isipin na yung isa nating family member ay maarte, tamad, kaya hindi gumagawa sa bahay. Mas madaling isipin yon kesa isipin na baka namumroblema na talaga siya sa module niya. May naku, napakatamad talaga na rin aking kapatid. Patama talaga, palibasa yung paborito ng mami. Laging gusto yung nakahiga, yung pala masama na ang lasa. Sabi nga ng mga hindi Batanggenyo, ba't ayaw iluwa kung masama ang lasa? Kasi Batanggenyo lang nakakaintindi nun, masama na ang lasa. Ay, masama ka lasa mo? Ha? Kung masama ang lasa mo, grabe ka, gusto mo ko tikman? Kaya alam niya, mga Batanggenyo, wag kayo masyadong, yung pagsasalita natin, hindi natin pwedeng dalahin kung saan-saan. Nakasabay ka sa jeep, first time mo lumuwas ng Maynila, at nakita mo parang gagan-ganan. Huy, natatakot ka syempre kasi ayaw mo ng COVID. Huy, masama ka lasa mo? Gusto mo ko tikman? Okay. Baka akala lang natin, alam mo yung ang daling mag-isip para sa atin ng mga ganong bagay. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito yung convenience mo.
Ay nako, magtatagal ako sa pila. Ang bagal naman ng cashier na to. Ano ba naman yan? Gabi na nga ako nakalabas sa trabaho. Gagabihin pa ako lalo dito. Ay, ano ba? Ang plano mo? Bagal mo. Tingnan mo yan. Oh. Bagal ano? Grabe. Di ba pinasasweldo yan? Bagal. Hindi man lang naiisip na pumasok yon, opening, tapos biglang nagka-problema sa karelyebo, closing. Kaya, nung oras na nakapila ka at bumibili ka, at siya na lang ang cashier, lungangin na. Pabili pong Tide, alin pong Tide, yung Surf or yung Ariel? Wala na, bangag na. Sorry for the word, ha? Pero please lang, be gracious. Nakatingin sa convenience natin, kaya hindi na mai-consider ang pinagdadaanan o kalagayan ng iba. Busina ng busina. Ay, ano ba? Ano? Anong plano mo? Busina ng busina. Ano? Ririndihin kita ngayon. Kapit ito sa iyong tainga. Oh. Sabay nung lumuwag na sa kabilang lane, nagkaroon ka na ng pagkakataong lumampas ka na, titingnan mo, binabaan mo pa ng bintana. Nakaw yung pala ay hindi na magkaintindihan yung nasa unahan nakatabi at sumisikip pala ang dibdib nung nagdadrive kaya hindi makabante. At ikaw naman parang, sorry Lord. Sorry Lord. Sabi naman siguro ni Lord sa'yo, lagi naman. Nahingi ng biyaya, ayaw namang maging mapagbiyaya. Sabi mo nga sa katabi mo, ang nahingi ng biyaya ay dapat ding maging mapagbiyaya. Pinapatawad ko na kayo. Okay. Ay, thank you Lord. Sa mga ganitong pagkakataong ito'y napapag-aral at napapag-usapan. Bakit? Tayo'y napapaalalahanan. Tayo'y natutuwid. Minsan kasi asang-asa na tayo't akalang-akala natin, we are in the right track. Tayo'y tamang-tama. Kaya we are demanding na sila'y maging tama din. Paano nga kung may problema? Ang problema kasi, hindi natin kita ang buong picture. Sabi ko nga sa inyo, pag tumayo ka sa tapat ng ilog, ang kita mo lamang yung tapat ng ilog na nakikita ng mata mo. Pero di mo makikita yung dulo, di mo kita yung pinagsimulan. Lagi mong isipin na ang bawat kalagayan ng tao ay parang ilog, hindi mo alam ang punot dulo. Kaya wag agad magalit, magpatawad, maging mapagbiyaya. Ay, kinat ako, pastor, kinat ako, kaya hinabol ko. Malay mo naman masama ng tiyanon. Kaya nagmamadali na abutin na, kapit ka na, huwag kang bibitaw. Alam niyo ibig sabihin? Hindi ko pwedeng masyadong i-detalye, nakalive tayo. Ay, nako. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Lahat tayo ay nangangailangan ng pag-ibig. Ang tao po, madalas kaya nagkakaroon ng mga aberya sa buhay at sa pag-uugali ay dahil mga kulang sa pag-ibig. Please lang. Maaaring kaya ang reason nila kaya sila ganun ay dahil kulang na sa pag-ibig. Pwede bang tayo, pag na-encounter nila, ay magkaroon pa sila ng pagkakataong sabihin, meron pa rin palang marunong umibig. Kasi kulang na nga sa pag-ibig, na-encounter pa yung isang wala rin naman pag-ibig sa katawan, di lalo na nagkulang, negative na. Hello? Kaya po, sa biyaya pa rin ng Diyos, tayo po ay maging channel of God's love. Hello? Gusto mo ba ang makita ng mga tao sa buhay mo ang biyaya ng Diyos? Kung gusto po natin yon, the ultimate way to show God's grace sa ating mga buhay is through forgiveness. That's the ultimate way. At maaaring tinatanong mo sa akin ngayon, Pastor, gusto ko naman magpatawad.
But how can I find the strength to forgive? Papaano ako kukuha ng lakas para magpatawad? Alam mo, hindi ko rin alam. At kahit ako, hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng lakas para magpatawad kung may nagkakamali sa akin. Ang tanging ginagawa ko na lamang ay alalahanin na ako'y pinatawad din lang ng Diyos. And who am I para hindi magpatawad? Meron daw isang babae na naka-experience ng cruel actions from his father. Siya po ay abused by her father. And in one of the interviews, kasi ito po yung babaeng ito naging Christian eh. One of her interviews, nasabi po nung nag-i-interview sa kanya, paano mong kinakalimutan yung nagawa sa iyo ng tatay mo? Ito ang sinagot niya. Hindi ko kinakalimutan na wag nang alalahanin ang ginawa sa akin. Alam niyo, nag-gets yan? Hindi ko kinakalimutan na wag alalahanin. She keeps on reminding herself na wag nang alalahanin. Nakalimutan ba daw? Hindi naman eh. Sino ba naman talaga makakalimot ng ganung bagay? Pero, ang ipinapaalala daw niya sa sarili niya, ay wag nang alalahanin para hindi siya manatili sa sakit na iyon at siya'y maging malaya, siya'y makapagpatawad. Pwede ba sabihin mo ngayon sa katabi mo, alalahanin na wag nang alalahanin? Gets? At alam nyo ba, yung iba kaya natatakot magpatawad, akala niya ang pagpapatawad ay mag-aalis ng pagkakamali sa gumawa ng mali sa kanila. Ayokong patawarin, baka akala niya tama ang ginagawa niya sa akin. Hindi po sinasabi na ang pagpapatawad ay pagsasabing magiging absuelto na yung tao sa maling ginawa niya. Ang Diyos po ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi pikit, aware siya sa nangyayari. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang salita, huwag ka raw maghihigante sapagkat kanya ang paghihigante. At believe me, time will come na sila na gumawa ng mali sa atin ay aani sa lahat ng kanilang ginawa. Okay? Sila'y aani. Huwag mong iisipin o huwag mong ikakatakot na kaya ayaw mo magpatawad dahil aabsuelto na sila. Walaan na lang yun, pastor. Walaan na lang. Ganunan na lang yun. Hayaan mo si Lord ang mag-deal. Hindi tayo nilikha ni God para mag-judge ng tao. Nilikha tayo ni Lord to love. At part po ng pagmamahal ay ang pagpapatawad. Number 5. Number 5 na po tayo. Hindi maiinggitin. Yan. Ang tao pong gracious ay hindi maiinggitin. When we see God being kind and gracious to others, we can respond with joy rather than resentment. Kailangan daw maging maligaya tayo if meron kang nakikitang pinagpapala ng Diyos. Ito naman pinapag-usapan na natin ng bahagya ng last Sunday patungkol sa mga manggagawa sa ubasan. At alam natin na yung mga manggagawa sa ubasan, yung mga naunang tinawag, belong to the tribes of the Reclamites. Ano ibig sabihin? Mga reklamador yung mga nauna. Nagreklamo at bakit daw pantay lang ang sweldo ng mga huling pumasok samantalang sila daw ay mga nagpagal ng hirap at init ng buong maghapon. Naks, mga linyahan. To make the long story short, nasermonan sila nung may-ari ng ubas at ang sabi ay, bakit ka nagre-reklamo? Hindi ganyan na pinag-usapan natin. At bakit mo kasi silipin ng pagpapala ng iba, marapat lamang namang gawin ko kung anong gusto kong gawin sa pagmamay-ari ko. Di tahimik yung mga Reclamites. Okay. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 15, basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Alam niyo na mas madaling
mas madali ang makiluksa sa mga nagluluksa. Mas madaling makilungkot, magparamdam ng simpatiya sa mga nahihirapan. Mas madali yon. Bakit? Lalo na kung mabababaw ang luha mo, yung napadaan ka nga lang nakasalubong nyo nga lang yung naglalakad na naghahatid sa huling hantungan ng kamag-anak nilang nawala. Tapos nakita mong may mga umiiyak na kamag-anak doon. Gaya, pag mababaw-babaw ang luha mo, ikaw na may iyak ka din. At nung tinanong ka, ba't ka naiyak? Kilala mo gayon? Hindi. Ba't ka naiyak? Nakakaiyak eh. Yeah. It's easier to weep with those who weep. Pero alam niyo, hindi normal o hindi palaging nakikita itong rejoice with those who rejoice. Bakit? Kasi nga minsan, naiinggit. Pagka nakitang successful yung tao, hindi maging masaya sa pagpapala niya. Bakit? Kasi nga daw minsan natetreten tayo. Natetreten tayo sa blessing ng iba. Ito kasi yun eh. Akala kasi ng iba, ang mundo ay isang malaking pie. Sino po ang mga mahilig dito sa pie? Egg pie, buko pie. Na-try nyo yung egg pie ni Naineng? Ay, sarap na. Try nyo. For inquiries, kindly send a private message to Ningning. Yes, hindi na Ining eh. Ningning na pangalan ni Ining ngayon sa Facebook eh. Okay. Alam nyo, ang sarap din ng Oreo naka-coated ng Cadbury. Ako hindi nag-a-advertise dito. Ako naman hindi bayad at wala akong sponsor. Ang sarap sadya. I-try ninyo. Naka-Oreo ka na, nakatulong ka pa. Oo, kasarap. Kung hindi ko itago sa anak ko at sa asawa. Dangan na lang kami nga nagdadayit na. Kaya, pero pinag-iisipan pa namin. Mamaya next. Usap tayo. Okay. Marami po nag-iisip na ang mundo ay parang giant pie na kailangan ay may equal shares. Kailangan ay pag yan in-slice, dapat ay pantay-pantay. Oo, yung dulo ko dapat kasama pag in-slice ha. Huwag maiiwan yung dulo ko sa dulo mo. Sino yung nakikipagagawa ng dulo? Kahit sa pizza, no? Pag napagilid ng kaunti ang slice, tatay muna, ba't maliit ang akin? Huwag mo kainin yung akin. May pantay lang yan. Dapat hating kapatid, walang lamangan. Hello? Hating kapatid, walang lamangan. At alam nyo, kapag minsan, may nakikita na tayong kapwa natin na para bagang gumigilid ang pag-i-slice ng kanyang pie o ng kanyang blessing, para bagang natetreten tayo at sinasabi natin, tayo muna Lord, pare-parehas lang, di namang mababait eh. Lord, ba't naman gayaan? Bakit naman parang yung akin atang kabahagi, napapapunta na din sa isa. Hello? Ito po ang totoo. Ang mundo po ay hindi parang giant pie na equal ang division. Ang totoo, ang mundo po ay binuhusan ni Lord ng isang katerbang pie at enjoy mo na ang buong pie, di mo kailangan ng slice. Sa madaling salita, ang biyaya ng Diyos ay masagana. Maaari lang kasing ini-expect mo na ikaw ay may slice ng buko pie, pero egg pie pala ang nakalaan ng Diyos para sa iyo. Kaya nung nakita mo, hindi mo lang hinati, isang buong egg pie ang binigay doon sa kapitbahay ko, isang talang kamay wala. Gusto ko nung egg pie. Sabi ni Lord, buko pa yung iyo. Isang buo. Huwag ka nang maghangad ng kapiranggot na peraso. Buo ang iyo. Intayin mo lang. Huwag ka maingit. Hello? Kaya kapag may pagpapala ang kapatid mo, matuwa ka. Matuwa ka. Naalala ko nun yung isang pastor nagkikwento.
Ang bulong-bulungan daw doon sa lugar nila alam mo, talagang yung pastor na yan ay madaming nakuhang pera sa kanyang mga miyembro. Tamo nakapagpagawa ng kalaking bahay, siya munisipyo. Sabi ng pastor, hindi lang nila alam, ako'y nakikitiralaan din, rin may sa aking ate, hindi naman na rin amin. Pero wag ka, na-judge na at nasabi na agad. Kaya nakapagpagawa ng malaking bahay, kinukuhang pera ng mga miyembro sa simbahan. Yun namang tao, wala nga akong bahay pa. Okay, nakikitira lang sa bahay na ari-ari sa kapatid ko. Biyaya lang ng Diyos kami ang pinagkatiwalaang tumira din At dahil siya nasa abroad. See? Sa halip na matuwa, dahil nagkaroon ng bahay na hindi siya ang nagpagawa, ay ano pang naisip? Kung ano-ano pang naisip. Kinemene. Ano yung kinemene? Kainaman na. Ay. God wants to bless you too, but maybe in a different way. Naghahangad ka ng sports car din, ayaw pala naman ng Diyos na bigyan ka ng sports car. Gusto pala bigyan ka ng trucking company. Tinatawanan mo, ayaw ko ng truck, pangit na truck. Ay, ano ko sabi mo, pangit. Hindi ko gusto yung truck, hindi ko type yung truck. Baka kayo hindi na-inform kung magkano ang isang truck. Mas mahal pa yan sa isang sports car. Gusto ko yung sports car Gusto ko, Lord, sports car. Hindi, anak, bibigyan kita ng truck. Maraming truck, trucking company. Ayoko po, baduy yun, truck. Hindi ko pwedeng dalhin sa mga mall. Ano yun, paparking ako saan? Sa labas? Hindi ko pwedeng gawing service yan sa school. Pagtatawanan ho ako. Pagbubukas ng gate ng guard, bubusina ako, hang, hang. Bakit? Truck ang dala ko. Ayoko niyan, Lord. Alam mo, minsan, ang ganda-ganda na nang nakalaan sa atin, hindi natin ma-enjoy kasi nakatingin tayo doon sa nakalaan sa iba. Huwag mong tingnan, meron para sa'yo. Lord, ba't ang ganda-ganda ng girlfriend niya? Ba't ka lagi nakatingin dyan? Kasi nga, ang ganda-ganda. Huwag kang mag-pray ka ng iyaw. Tagal na nga po nagpe-pray. Gano'ng katagal na? 3 months. Ang tagal? Hello? Kaya hindi natin minsan ma-enjoy yung nakalaan sa atin kasi sa iba ka nakatingin. Saan kasi lumilingon, nandito lang naman ako. Sabi nung biyayang para sa'yo. Saan nakatingin? Boys, wag saan nakatingin. Ay, nako. At may sasabihin po akong bad news sa mga taong inggit. Ang bad news po, yang kinaiinggitan mo kahit kailan hindi magiging iyo. Sorry. Yan ang totoo. Ako din ako naiinggit sa kagwapuhan ni John. Hindi naman yan papayag na magpe-face off kami, palit ng mukha. Lugi ako. Hindi, joke lang. Bakit? Ako'y masaya sa kung anong pinagpala ng Diyos sa akin. Pogi si John. Pero hindi nagniningning ang noo niya pag tinatamaan ng ilaw din Kaya nyo yan? Sabi ng asawa ko, huwag mo naman laging gawing joke yung iyong noo. Nox naman. Alam, ganun yung mga nagmamahal, I felt love. Sabi, huwag mo naman gawin, alam mo, pogi ka, be. Pogi ka. Ako naman, hindi. Pero sa isip ko, sige pa. Hindi nga ako pogi. Pogi ka nga. Sige na, ayos na. Thank you, Lord. Meron siyang nilinlang, meron siyang biniyayaan ng mata na nakikita ang kagwapuhan sa akin. Hindi lahat biniyayaan ng ganun, kaya nauunawaan ko kayo. Yung mga tingin nyo yan, nauunawaan ko kayo. Pinapatawad ko na kayo, number 4. Pinapatawad ko na kayo. Okay. Ang hirap po ng buhay ng taong maiinggitin. Lalo na pag lagi na lang ang inggit at kinainggitan na lahat. Pangit-pangit ng buhok, K-pop, iitim naman, K-pop.
sama naman ng sasakyan. Mabango nga ang loob, bulok naman ang labas. Tapos, yung dumaan, binusinahan pa. Naka-sports car. Sports car? Tandang-tanda na, sports car, di mo bagay, pambata lang yan. Tapos, nakita yung nagsusubuan ng cake na mag-jawakers. Tapos, kaumay. Alam niyo po, ang taong maiinggitin, walang kasaya-saya sa katawan. Sino po rito gusto niya, ma-experience niya yung joy na gustong iparanas ng Lord sa kanya sa buhay mo? Hello? Gusto mo yan? Huwag kang mainggit. Kasi pag natuto daw po tayong makibahagi sa kagalakan ng iba, because of the blessing na meron sila, magiging masaya ka lagi. Bakit? Ang daming pinagpapala ng Diyos sa paligid. May practice lamang sanayan lang. Nasanay ka ng mamintas at nasanay kang mainggit ng mainggit. Di laging gayon at anong dulot sa iyo? Di lagi kang parang masama pa ang loob mo. Gusto mo maging masayahing tao? Makibahagi sa kagalakan ng iba. Ang sabi daw tayo'y makibahagi, hindi mangbawas. Sayang-saya yung tao nagpapakita ng kanyang blessing, sasabihin mo naman, sama naman. Ganun naman yan. Hello? Okay. Number 6 na tayo. Last na. Ano po ang mga katangian pa ng mga taong nakakaunawa ng biyaya? Kakikitaan o kinakikitaan ng pagiging gracious sa pakikipag-usap o pananalita. Mapagbiyaya kahit sa pananalita. Ang mga taong gracious po ay ganito. Miski sila ay tama, hindi nila ipinipilit sa kausap nila. Minsan kasi nakakalimutan natin, Ako naman hindi exempted Minsan nakakalimutan natin, maging gentle pag alam nating tayo ang tama. Nakakalimutan nating maging gentle. Nakakalimutan nating maging gracious. Ay hindi! Miski pa yay magkadikdikan na di yan, ako ang tama. Oo nga, ikaw nga ang tama, pero sa iyong attitude, nagmumukha kang mali. And remember, hindi po sinabi ng Diyos na tayo ay hindi sinabi ng Diyos na ipamukha mo ko ng tama. Ang sabi ng Diyos sa atin ay spread love. So, kailangan po nating maunawaan na ang pagiging tama ay hindi lisensya para maging rough o maging magaspang. Alay, akong tama Miski pa magkapahiyaan na diyan. Basta ako'y nasa tama. Meron na kayo na-encounter na gano'n? At sa hirap kausap ng gano'n. Kaya ang tendency, wala na nakikipag-usap sa kanya. Bakit? Naku po, si Mr. Tama yan. Si Mrs. Tama yan. Si Utoy tama yan. Walang tama niyan. At ang tao pong gracious ay nagsasalita ng mga salitang nakaka-build up at hindi nakaka-tear down. Tayo po na mga biniyayaang na umaunawaan ang biyaya ay maging mapagbiyaya rin sa pananalita. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 29. Basahin nga natin. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. Yung iba kasi, nakakalimutan yung second part, which is yung angkop sa sitwasyon. Kasi nga, timing is everything, church. Minsan miski pa, makakabuti ang sinasabi mo, kung mali ang timing, hindi yan makakabuti.
biglang dumating sa'yo, humihingi ng tulong. Aray, may tama ako. Hala ko sa action ko lang nakikita to ha. Oh, may tama ako. Oh, tulungan mo ako. Ano ka ba naman? Bakit ba naman nakikipag-away ka pa? Alam mo ba mali yung pakikipag-away? Pare, masama na lagay ko. Teka muna, pakinggan mo muna ako. Huwag kang makikipag-away. Masama yan, pare. Oo na, masama na nga ako. Oo nga, kaya nga pinaiintindi ko sa'yo eh. Masama na nga. Damay-damay na! Joke lang yan. Gusto ko lang makita ninyo na kailangan buo yung Ephesians 4:29. Huwag kang magsasalita ng nakakabuti lang. Dapat, angkop sa sitwasyon. Down na yung tao, discouraged na, naghahanap ng mag-i-encourage, naghahanap ng makakaunawa. Babanatan mo pa lang ikaw eh. Ikaw naman talaga may gawa na. Magdusa ka. E di wow. E di nge. Kaya minsan, tamang motibo. Tama naman nga sinasabi, mali ang timing, kaya ano nangyayari? Nadidipit yung purpose. Ano sabi dun sa last part ng verse 29? Para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. Eh, hindi nagiging kapaki-pakinabang pag wala sa timing. At kailangan nating maging gracious para tayo ay magkaroon ng kakayanan na i-consider hindi lamang kung ano ang ikabubuti, kundi kung ano rin yung angkop sa panahon. Hello? Hello? Ano pa? A gracious person never seeks to embarrass another. Ang tao daw na nakakaunawa ng biyaya ay taong hindi nagwo-work out na sa halip na maka-encourage ay makapagpahiya. Alam mo yun, yung talaga namang game na game, nakakondisyon, tatatatay. Meron doong nagyayayabang doon. Yan, pakinig nyo ga. Ay, panay na naman ang pagbibida doon. Tinan mo, pupuntahan kayo at ipapahiya kayo. Sa isip-isip naman ng mga nakarinig, sa galing. Sa halip-halip na gumawa ng paraan para nga hindi magmukhang mayabang yung tao at nang hindi mukhang kawaawa. Bakit? Mayabang, hindi naman nakakainis siya, nakakaawa. Kaya kung naiinis ka, baka mayabang ka din. Kasi ganun daw yun eh. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ang mayabang, galit sa kapwa mayabang. Sino dito ang naiinis sa mayabang? Ako naaawa ako. Bakit? Kasi kailangan niyang takluban, tabunan ng kayabangan ng sarili niya para lamang maramdaman niyang may value siya. Samantalang ang kailangan lang niyang gawin ay unawain at tanggapin na ang value niya ay kunin niya sa Diyos. Hindi niya kailangang magtakip o maglagay ng anumang kayabangan sa katawan para magka-value. Sapat na ikaw ay mahal ng Diyos at matindi na ang value mo nun, kapatid.
at ipapahiya ko yung nagbibibidadiyan. Alam niyo po, ang gracious na tao ay hindi mag-iisip o gagawa ng bagay na ikapapahiya ng iba. Bakit? Humiliating another is not an act of a gracious person. Hindi po ito kilos o akto ng mga taong nakakaunawa ng biyaya ang mampahiya. Yung iba naman, pagkatapos mampahiya, para makalusot, ang sasabihin ay joke lang. Alam niyo yun? Yung after mampahiya, ikaw naman joke lang. Kaya lang naman kumambyo ng joke lang kasi kita, pulang-pulo na ang tainga nung isa. Ikaw naman, relax ka lang. Joke lang naman. Palibasa, kita mo yung biniro, yung pinahiya, hawak ang bullpen. At ang tingin ibang tingin. Parang mga tingin ng The Grudge, Part 3, mga ganun. Sabi mo, ikaw naman, di naman mabiro. Sasabihin naman siya, biruin mo. Ganon. They try to escape their responsibility of humiliating yung ibang tao by saying, joke lang naman. Pwede ba? Mga Kristiyano, alisin na natin. Ibig sabihin, hindi ako exempted. Alisin na natin yung mga nakaugaliang biro na nakaka-put down. Nakakalungkot kasi, yung mga lumalabas sa TV, yung mga lumalabas sa social media, sila yung mga nagiging role model ng tao minsan. At nakita ng marami ngayong mga nakaraang panahon na isa sa paraan ng pagpapatawa ay yung pampuput down ng mga tao. I have nothing against the persons, kung sino man yung mga naiisip mo, but I have against something sa kanilang action, sa kanilang ginawa. Kailan may hindi nakakatuwa ang mang-put down ng iba? Yung mga pinapalitan ng pangalan, pwede ba? Baka may mga tropa pa kayong pinapalitan nyo ang pangalan. Ayusin na natin ha. Kagaganda ng pangalan, ang tawag nyo si Tukneneng, si Kalabaw, si Busakol. Ano ba naman yun? Kagaganda ng pangalan eh. ang tawag doon? Si Egay. Bakit Egay? Babaeng Egoy. Si Baktol. Come on. Alisin na ang pangalan. Gandang-ganda ng pangalan. Yan na si Yoka Babs. Ano nga Yoka Babs? I pray na ang naaalala ninyo ay yung mga pinag-aaralan natin at hindi itong mga ganitong bagay. Baka naman na-record nyo pat, ni-note mo pa talaga. Yun, tama-tama, pantawag ko sa kaklase ko. Maayos ka. Alisin na natin yon, baguhin na natin yon sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Tawagin mo sa pangalan. Gandang-ganda ng pangalan eh. Maalala ko noon, meron akong kaibigan. Ang tawag ng mga tao ay si Galpok. Bakit Galpok? Kamukha kasi siya ni Alan Kay. And that time, sikat na sikat si Alan Kay sa yung Gorgonyo Magalpok. Ewan ko kung naaalala nyo, inabot nyo yun. Kaya ang tawag doon sa tao, Galpok. Huwag ka, malaman lamang kung tunay na pangalan, Arledgy. Anong pangalan? Arledgy. Kanta ng pangalan, unique, Arledgy. Anong tawag doon sa amin? Galpok. Ay. Come on! Ako, naniniwala ako, yung mga ngiti nyo yan, may naiisip kayo eh. Mga naaalala nyong tropa, tawagin mo sila sa pangalan. Bakit? Kasi pag ikaw ang nagkaanak, tuwan-tuwa ka dahil ikaw mismo nagbigay ng pangalan, tapos tatawagin lang ng mga kalaro niyang anak mong Yoka Babs, magagalit ka. Yoka Babs! Tayo na! Sasakay na kami sa'yo! Magagalit ka bilang magulang. Isasabihin ako sa inyo, huwag nating kalimutan na yan tinatawag natin ng kung ano-anong pangalan ay may tatay sa langit. At nagre-react yan. Bakit? Yan ay tatay. Pangalawa, nilikha niya ang bawat isa ayon sa wangis niya. Kaya ang pagsasabi mo ng Yoka Babs sa kapwa mo ay pagsasabi sa kamukha niya sa langit.
Sulong. Itong mga bagay na ito yung magandang nga napapag-usapan para napapaalalahanan. Kaya ako'y naniniwala ngayon narinig mo na to, titigil ka na sa pagsasabi ng mga kung ano-anong pangalan. Niya, si Palaka. A gracious person desires to say what is appropriate. Ang taong mapagbiyaya, ang gusto niyang sabihin ni kung ano yung nakakabuti. Hindi niya sinasabi kung ano lang yung nasa isip niya. Meron kasing ganun, ano? Kung ano yung nasa isip, sinasabi agad. Parang walang bagay na pumipigil sa pag-itan ng utak at ng bibig. Parang walang pag-itan, parang magkadugtong yung utak at yung bibig. Lahat ng nasa isip na malabas agad sa bibig. Oo, mabaho nga hininga mo. Oo nga, kahiya-hiya ka nga. Oo, hindi mo lang naisip eh. Ano ba ito? Ang taong gracious ay hindi kung anong nasa isip ay sinasabi agad. Marunong magpreno ng nasa isip. Marunong magpigil ng dila. Hello? Madalas kasi yung iba sinasabi, para kang babae. Ayoko naman gamitin yun eh. Kasi yung iba sabi, ganun daw ang babae. Hindi naman lahat. Actually, minsan nga, marami akong kilala, lalaki mas madaldal pa sa babae. Ako, example. Diba? It takes a lot of daldal para tumagal ka ng almost 1 hour or minsan ngay more than 1 hour pang kada daldal din eh. Iniisip kong mag-sideline nga yung magbenta sa mall ng mga ano. Ito po, napakaganda po ng kutsilyong ito. Nakakahiwa po itong kutsilyong ito. Pero ito'y biyaya. Biyaya ng Diyos. Anyway, tuloy tayo. Proverbs 11:12. Proverbs 11:12. Basa. Whoever belittles his neighbor lacks sense. But a man of understanding remains silent. Wow. Wala daw sense. Yung taong imik ng imik at nang mamaliit ng kapwa. At yan daw taong marunong magpigil ng bibig ay taong marunong. Okay? Kaya pala, ang madalas example sa atin dyan, ay yun daw drum na walang laman ay mas maingay. Yung drum daw na walang laman, mas maingay. Kalampagin mo nga naman anong ingay, walang laman. Pero yung drum na puno, anuman pukpok mo, walang tunog yan. Bakit? Puno. The same thing din daw sa tao. Kaya wag mong hayaan na ma-misjudge ka ng iba dahil sa kadaldalan mo. Ay, ang ingay, walang alam yan. Ay, daldal ng daldal, ano ba yan? Nasa sobrang pagsasalita, sobrang hindi mapigil ang bibig, alam mo yun, kahit problema nilang mag-asawa, nakikikwento sa iba, kahit yung mga hindi na dapat kumalat, ay alam ng nayon, nauna pa nga nalaman ng barangay kaysa doon sa kapatid. Sobrang dulls. Meron akong sasabihin sa inyo. Mahirap nang bawiin ang nasabi mo na. Mahirap nang bawiin. Parang sa Facebook lang yan. Ay na-post. Ay na-share. Buti pa nga yung Facebook, pag na-post o na-share mo, pwede mong i-delete. Ano? Kataasan eh, i-filter mo kung sino makakakita ng post mo. Pero sa salita, wala ka nang magagawa. Mahirap nang bawiin ang nasabi mo na. Kaya ingatan, be gracious sa pananalita. Yung wala ka namang intention na maka-open, kaya lang dahil nga nakasanayan mo nang magsalita ng kung ano-ano, ayun, naka-open ka na. Naku, sorry, hindi ko naman intention yun. Ala, nasabi mo na eh. Bangas na eh. Ano pa? Ang taong gracious, hindi niya ipinipilit na siya'y marinig. Hindi niya ipinipilit na pakinggan ng side niya. Ano ba sabi ng love? Love is not self-seeking.
Ang pag-ibig, hindi niya ipinipilit ang kanyang sarili na kagustuhan. Kaya ito po, ang taong gracious, hindi niya pinipilit na siya'y mapakinggan, bagkos ginagawa ang the best niya para makinig. Ang mundo pong ito ay punong-puno na ng mga nagsasalita. At iilan na lamang po ang gustong makinig. Kaya po, sa pagitan ng market between sa gustong makarinig at sa gustong may makarinig sa kanila at sa gustong makinig, mas mabenta na ho ngayon yung mga marunong makinig. At ang mga tao po ay nagsisik ng ganan. Gusto mo, dumami ang kaibigan mo? Gusto mo na dumami, lumawak pa ang circle of friends mo? Learn to listen. Rindi na po ang tao ngayon. Rindi na. Bombarded na ng sobrang daming information kasama na ang mga false news and false info. Bombarded na. At naghahanap ang tao ng makikinig sa kanya. Maging isa ho tayo sa mga taong yon. Mga taong gracious, hindi imik ng imik. Marunong din niyang makinig. Hindi ipinipilit, ini-insist ang kanyang idea. Binibigyan din ng pagkakataon yung iba na magsabi ng kung ano ang nasa isip niya. Sabi po sa Proverbs 18:2, fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions. Ang mga mangmang daw ay hindi nakakakita ng kagalakan sa pakikinig. Bagkus sila'y nagiging masaya sa pagbibida ng kanilang mga nasa sa loob. Ikaw ba yung tipo ng tao na dinodominant mo ang kwentuhan? Kailangan ay ikaw ang panalo sa kwentuhan, kailangan ikaw ang bangka. Ay, kahirap naman ng laging bangka. Nakakapagod din niya. Ang tao pong mapagbiyaya ay mabagal sa pagkuha ng papuri at mabilis sa pagpuri. Ano daw? Mabagal sa pagkuha o pagtanggap ng papuri, pero mabilis pumuri. Okay? Huy, ang sarap naman ng luto mo. Alo, ako na may taga-tikim lang. Ikaw ang magaling at ikaw ang nagtimpla. Yan ang mga gracious. Yung mga self-centered. Ang sarap naman ng luto mo. Hindi naman. Ikaw naman. Natikman mo ba yung isa kong luto? Kala ko'y humble na yan, Parang, Pastor, ang ganda ng preaching mo kanina. Ay, biyaya. Pakinggan mo yung last Sunday, mas matindi yun. Yabang. Ang mabiyayang tao ay laging bukang bibig ay ang kagandahan na meron ng kapwa niya. Tingnan mo reviewin mo. Reviewin natin. Pag ang bukang bibig mo patungkol sa kapwa mo ay yung lahat ng mga hindi maganda sa kanya, hindi ka gracious. Praktisin mo at sanayin natin ang sarili natin na ang laging bukang bibig natin kung ano yung maganda sa kanila. Hindi naman tayo nang bobola. Mali rin naman yung pambobola. Ano? Ang atin lamang ay yun talaga ang nararapat. Makita mo ang kagandahan sa bawat isa. Yung halimbawa, bibisita ka sa bahay ng kaibigan mo, huwag mo pintasan ng pintasan yung setup ng nanay niya. Kung gusto mo lagi kang makainom ng masarap na juice. Pupunta ka doon sa bahay, sabihin mo, Pards, ano mangyayari sa bahay mo? Ba't ang dami ng mga kasabit diyan? Ano gano'n naman yan? Huwag kang maingay ang nanay ang nag-set up niyan. Ay, kabadoy-badoy naman. Huwag ganyan. Pagdating mo, wow, tita, I like your house. Talaga? Yes, tita. Saan nyo nabili ito? Ang ganda. Nice. Uy, alam mo, meron pa ako. Sasarap ang kwentuhan. Ay, by the way, iho, kuya may niluto din. Gusto mo gantikman? Kung yung pinintasan,
Kahit sana pakakainin ka na, biglang sasabihin, uwi na ikaw. Baka mas maganda ang bahay niya. Hello? Alam mo, bagay talaga ang violet at ang yellow. Ganda titang combination ng kulay mo. Talaga? Tawa naman ng tawa yung anak. Pero natutuwa siyang isama ka lagi. Bakit? Kasi pinasasaya mo ang mga mahal niya. Sino ka matutuwa magsama doon sa pintasero? Naku, wag na nating isama yan. Bakit? Magagalit lang ang mami. Sino kang gustong maisama yan? Wala na nga gustong magsama dyan. Gusto mo bang ikaw ay maging loner na lang? Yung wala nang gusto makipag-usap sa'yo at sumama sa'yo kasi yung bunganga mo parang lagaan ng bukal ng buhay dapat ang bunganga, hindi bukal ng pintas. Kaya ayaw nang magsasama sa'yo, ayaw nang maglalapit sa'yo, ayaw na nga makapagkwentuhan. Bakit? Naku ba, yan na naman, ayaw ko nang kausap yan. Bakit? Pagkakatapos namin mag-usap, stress ako. Bakit? Salang ako ang masama ang tingin sa sarili ko. Masama ang tingin ko sa mga tao sa paligid. Pag yan ang nakausap ko, ayaw ko nang nakausap yan. Mas malala pa yan sa channel. Ayaw ko nang sabihin. Yan! Magandang itanim yan, tita. Sabi nung anak, ala, ang inay-ingay lagi na lang nagtanim yan. Magaling ako yung nabunga. Nabunga naman. Di nga lang nakakain. Pero ayos yan. Ang tao pong gracious ay marunong magpasalamat. Ito'y part pa rin ng pagsasalita. Kaya inilagay ko ito under dito. Be thankful. Pag abot mo ba ng bayad sa jeep, nagpapasalamat ka? Bayad! Bayad! Oh, grabe, utang na loob. Grabe siya. Sorry ha. Sorry ha, naalala ko, mas mahalaga ka pala kaysa sa kasama ko. Sorry. At nung naabot na, yan, tayo kayo, upo kayo ng upo dyan sa una eh. Ganyan nga. Grabe. Maging mapagpasalamat. At pag may sukle, pag abot mo ng bayad, thank you. Pag abot mo ng sukle, salamat uli. Be thankful. Be grateful. Nagpasalamat ba tayo sa nanay natin nung naghayin kanina? Nalimutan ko po, Pastor. Siya, mamaya bawi ka, ha? Nay, salamat po sa totoong... Huwag kayo. Hindi pa nakita ang ipinaghayin. Totoong pa talaga nakita eh. Ay, nako. Ang tao pong mapagbiyaya ay marunong mag-celebrate ng presence ng iba. Hindi siya snob. Okay, wag yung nakita, wala, lampasan lang, dinay pa hangin. Magaling pa hangin eh, naramdaman. Yung tao, kinalabit, huy, nandiyan ka pala. Okay. Ang taong gracious ay hindi snob. Tayo po ay nilikha ng Diyos na social being. So learn to communicate. Hindi tayo kayang pigilan ng mga face mask na yan at saka ng mga physical distancing. Always use the term physical distancing, not social distance. Still, we can socialize kahit may distance. Physical distance lang yan, not social. Okay? Tama na. Baka mag-part 3 na lang ulit tayo. Haba pa eh. Series nga eh, series. Sino nag-i-enjoy na sa biyaya ng Diyos na papag-usapan natin ito? Oo eh. Sige nga, palakpakan natin si Lord. Nakaka-enjoy itong mga ganitong series eh. At alam ko, mga tao ngayon, lalo mga kabataan, mahilig sa series. Kaya I decide na series din yung ituro. Mahilig tayo sa mga series eh, di ba? Oh. May mga nag-uusap na, may bagong series na. Okay.
Alam niyo kung bakit mahalagang maging gracious tayo? Kasi po, ang pagiging gracious ay pagpapaalala sa sariling kailangan natin ng biyaya. Kailangan natin ng biyaya. Kasi tuwi nang tayo hindi magiging gracious, para na rin natin sinasabi sa sarili natin, we don't need grace. At umiwas po tayo sa mga actions na nagpapakitang hindi tayo gracious. Lalo na yung panghuhusga ng kapwa. Matthew chapter 7, verses 1 to 5, huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Grabe, laki. Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong malatrosong puwing ang meron sa mata mo. Mapagpakunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Grabe, no? Sabi ni Jesus, paano mo nasabing alisin mo ang puwing mo sa kapwa mo samantalang may puwing ka rin, mas malaki pa? Gatroso nga daw. Ano kaya klaseng puwing yun? Sinong napuwing na ng troso? Ay, taguktok na yun. Pag gani. Nakaw, may troso, mapupuwing ako. Arigo. Hindi naman nagjo-joke si Jesus dito eh. Ang ibig lang sabihin ni Jesus, kabilis nating makita kapintasan ng iba, samantalang yung kalaki-laking kapintasan na meron tayo, hindi natin napapansin. Ang words na ginagamit ko ay tayo at natin. Bakit? Hindi ako exempted. Kaya, ang sabi, unahin daw munang alisin yung troso, bago pumansin. Ay, pastor, hindi ko nga maalis. Hindi ko pa nga madil. Talagang ako'y nangangailangan din ng biyaya para ako'y maayos. Yun. Nangangailangan ka rin ng biyayang maayos. Hayaan mo ang biyaya ng Diyos ang kumilos sa tao para ay maayos. Huwag mo na pitasan. Ang mga mapagbiyayang tao ay alam na meron Diyos. At alam niyang hindi siya Diyos. Ang mapagbiyayang tao ay nauunawaan na dahil hindi siya Diyos at meron Diyos, hinahayaan niya ang Diyos ang humusga. Hello? Ang taong mapagbiyaya ay hindi nagpapakita ng kamalian ng iba, bagkos sineselebrate kung ano ang goodness ng Diyos na merong siyang nakikita sa iba. James chapter 4 verse 12, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. Meron lang daw isa, and that is God. But you, who are you to judge your neighbor? Sino ka para humusga? Hindi ka Diyos? Then hindi ka qualified na man-judge. Kaya wag ka rin mag-alala. God is a just God. Siya ay Diyos na matuwid at Diyos ng hustisya. Kung meron man mga bagay na kailangang i-deal sa mga nilikha niya, let God be God. Hindi ikaw ang huhusga. Huwag mong hayaang sa iyo dumaan ng parusa. Hindi ikaw ang Diyos. Kung may kailangang i-deal sa tao, let God do His job. And our job is to love. Anong job natin? To love. And I will end up with this. Don't point out every wrong thing, every failure, and every sin of your neighbor. Let God be judge. That's His job. And He's quiet good at it. Hayaan mo ang Diyos ang humusga. Huwag ikaw. Hindi ikaw. Hayaan mo ang Diyos ang humusga. Ang kailangan natin, ang pinagagawa sa atin, maging mapagbiyaya. Amen? Sabihin nga natin lahat, ako sa biyaya ng Diyos
ay magiging mapagbiyaya. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Let me pray for you, church. Father, maraming salamat po sa biyaya. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na maging gracious. Lord, tulungan niyo po kaming magpatawad. Ang pagpapatawad po ay divine act. Ito po'y kilos ng hindi normal na tao. Ito po'y kilos ng mga taong may matinding pagsama mo, ang pagpapatawad. Kaya Lord, tulungan niyo po kami. We want to be gracious. Gusto naming maging mapagbiyaya. Kaya gusto namin, Lord, na magkaroon ng kakayanang magpatawad. Lord, biyayaan niyo rin po kami na huwag mainggit sa pagpapala ng iba bagkos. Kami po'y makadagdag ng kagalakan nila sa kanilang natanggap na pagpapala. Lord, I pray, we pray, na kami maging tagadagdag ng kagalakan ng aming mga kapatid na tumanggap ng blessing at huwag maging tagabawas ng kagalakan. And Lord, we pray na biyayaan niyo po kami na maging mapagbiyaya din, maging gracious, maging sa aming pananalita. Hayaan niyo po na ang aming mga bibig ay maging bukal ng kalakasan, bukal ng encouragement, bukal ng kagalakan. And Lord, always remind us that you are the God na siyang humuhusga. And it is your job. Remind us, O God, and give us the grace to do our job. And that is to love, to be gracious sa aming mga kapwa. Paalala mo lagi sa amin naman na kami tumanggap din lamang at nangangailangan ng biyaya. Kaya marapat lamang na ito'y ibigay din namin sa iba. Salamat, Ama. To you alone all the glory and honor. And Lord, we pray na tuwing kami po ay nakakakitaan ng pagiging mabiyaya, maluwalhati ka. Ikaw na mismong source ng biyaya. Ikaw na mismong nagbibigay ng biyaya. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen.